Patuloy pa rin naman nga na binabatikos ni Shaquille O'Neal ang mga baguhang player sa NBA. Sa katunayan, pagkatapos nga niyang sabihan si Rudy Gobert at Ben Simmons bilang worst player dahil hindi nila napantayan ng magandang performance ang kanilang napakalaking sweldo, ay pinatamaan niya na rin naman nga ngayon ang batang superstar ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Ayon nga sa naging pahayag ni Shaquille O'Neal sa isang podcast, sinabi nga nito na hindi nga daw magiging dominante si Wembanyama kung parati siyang gagawa ng mga jumpers at three-pointer. Mas maganda nga daw kung magpo-focus ito sa ilalim. Maliban dyan na, naniniwala rin naman si O'Neal na hanggat hindi nga daw pa binabago ni Wemby ang kanyang playing style ay hindi nga daw ito makakakuha ng kampyonato. Sa madaling salita, mas gusto nga ni O'Neal na ibalik ni Wembanyama ang pagiging traditional na sentro imbis na maging isang modern big man. Samantala, nagbabalak nga ang Lakers na mas palakasin pa ang kanilang frontcourt. Kamakailan ay may naging usap-usapan tungkol sa isang trade proposal ng Lakers kung saan target nila ang big man ng Utah Jazz na si Walker Kessler kapalit sana ni D'Angelo Russell. Subalit, tinanggihan ng Jazz ang offer. Ngunit ayon kay Jacoba Reynolds, isang kilalang NBA insider, tila may ibang plano ang Jazz dahil lumalabas na ang Utah Jazz ay may interes sa point guard ng Lakers na si Jalen Hood-Schifino. Si Hood-Schifino ay nakatakdang maging unrestricted free agent sa susunod na season kaya't nagiging kapansin-pansin ang interes ng Jazz sa kanya. Sa usapin ng patas na trade, hindi magiging makatarungan kung si Jalen Wood lamang ang ipapalit para kay Kessler. Kaya ayon sa LakersAllDayEveryday.com, ang pinakamainam na trade package na maibibigay ng Lakers ay ang pagsama kay Jackson Hayes kasama ang kanilang 2029 first round pick. Kung matutuloy ito, ibibigay ng Lakers sina Jalen Wood, Jackson Hayes at ang future draft pick bilang kapalit para makuha si Walker Kessler. Para sa mga fans ng Lakers, malaking oportunidad ito dahil ang Jazz mismo ang nagpapakita ng interest kay Hood-Schifino. Kung matutuloy ang trade, magkakaroon ng solidong big man ang roster ng Lakers na mas bata at siguradong makakatulong sa depensa at rebounding ng Lakers. Mahalaga rin ang timing ng trade na ito dahil sa kasalukuyan, may hinahanap ang Lakers na magiging malaking presensya sa loob na makakabalanse sa kanilang fast-paced play. Kaya abangan natin ang susunod na hakbang ng Lakers kung igagrab ba nila ang oportunidad na ito o maghihintay ng mas magandang offer. Samantala, dahil nga nanalo ang Los Angeles Lakers laban sa Toronto Raptors sa score na 131-125 na nag-angat sa kanilang standing sa 4 wins at 2 losses sa kanilang 6 games ngayong NBA season. Si LeBron James ang nanguna pa rin sa Lakers na may 27 points, 6 rebounds, 10 assists at 1 steal habang may impresibong shooting performance na 9 out of 17 mula sa field at 5 out of 8 sa 3-point range sa loob ng 36 minutes na playing time. Sa kanyang edad na 39 years at 307 days, gumawa muli ng kasaysayan si LeBron. Ayon nga sa NBA history, si LeBron James ang pinakamatandang player sa NBA ang nakapagtala ng 25 plus points, 10 plus assists at walang turnover sa isang laro. Ang dating record naman na may hawak nito ay si Steve Nash na nagawa ito sa edad na 38 years at 34 days.